Tokyo, Japan. And to start this vlog, I'm going to share with you some things that may help you once you land in one of their airports. Bago pa kami bumaba ng plane, nakaset up na yung data connection namin just in case when we need anything, we have the internet. We use this SIM card. Nabili ko siya sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description box sa baba. This is 10 gig for 7 days. Pero they have other options depending on the gig capacity na gusto mo and sa days validity na preferred mo. Personally, mas prefer ko yung mga SIM na insert and use na lang. So, ganun siya. Wala na akong ginawang registration or steps to activate. In-insert lang namin siya sa phone and then we use the data agad-agad. Kesa sa mga wifi routers na nire-rent sa airport. Kasi, what if hindi kayo sa same airport mag-exit? Also, sometimes naman yung mga SIM na nabibili sa airport is hindi gumagana sa phone natin. For the local currency money, nag-withdraw kami using the 7-Eleven ATM. Meron siya malapit sa Skyliner Express train. Kasi sa mga vlogs na napanood ko, yun daw yung may best na exchange rate. From Narita Airport to Tokyo, pwede kayong mag-taxi, pwede din kayong mag-bus, pero we opt for the Skyliner Express train kasi mas mabilis siya and mas convenient, and I think mas mura din siya among the other choices. We booked our tickets through Klook and niredeem lang namin siya via their vending machine. Do note na yung actual ticket is may nakalagay na car number and seat. So, hindi siya yung bahala ka kung saan mo gustong umupo. Kumuha rin kami ng Suica card for convenient payment sa mga train stations. Ito yung parang beep card nila. You can get this near JR office near Skyliner counter and you can top up additional credits sa mga vending machines. We are currently checked in at Royal Hotel Shin-Okubo. So, malapit lang to sa Shinjuku and then the next is Shibuya. This is 18 square meters and it is cheaper than APA hotels na usual na nire-recommend ng mga nanggaling na ng Japan. 11, 12, 13 square meter lang usually yung APA hotels, but we wanted more space kaya pinili namin to. Maganda rin yung location niya guys kasi 4 minutes away lang siya from JR Yamanote Line, Shin-Okubo Station. If ever you are planning to visit Tokyo, Japan, I suggest na pumili kayo ng location ng hotel na malapit lang sa mga stations ng Yamanote Line. So pag nakita nyo, bilog siya. So, pili lang kayo dyan. And conveniently, pupuntahan nyo na yung mga popular tourist spots dito using train. We are staying in room 505 and pagpasok ninyo, merong space dito to where you can leave your shoes. Kasi diba norm yun sa mga Japanese. And then, carpeted siya. Very good kasi walang smell. Dito yung comfort room namin. Sink. Meron silang towels and blower. Dito yung shower area. Meron kaming bathtub. Separate yung toilet. Walang bidet, pero meron silang automated toilet functions. No hands. Diyan yung mga luggages namin. And, syempre, aking asawa, nakasama for this trip. Ito yung bed, meron kaming chandelier. And good thing is, makakontrol namin yung aircon. Marami din kasi akong hotels, guys, na chinek. And may mga nabasa ako na yung aircon is centralized. So, hindi mo makakontrol kung gaano kalamig o kung gaano kainit o gusto. May malapit na Don Quijote dito, as in walking distance lang paglabas ng block namin. So, hindi nyo kailangang makipagsiksikan sa mega Don Quijote ng Shibuya. We are here sa Gyohatsu Motomura. So, this is one of the beef cutlet resto na nire-recommend na must try daw when you visit Japan. And sometimes, may mga pila dito. But right now, we are lucky na wala. We were served right away. I'm sure na pag sa Shibuya City, medyo siguro madami ng tao. But good thing na we chose na dito na lang sa Shinjuku branch. Kasi gutom na din kami at nagsimula na siya. At ano? Sarap. So, ito siya guys. Yung one cutlet, okay na siya sa isang tao. Pero syempre, ang asawa ko. Yung pinakamasarap na kanintik mo. Ayan na, dahil may GU sa tawid. Nagsisimula na siya. First day pa lang. Naku po. Ready ka na? Hindi po. I'm done with GU and tax-free tayo kasi tourist. So, don't forget to always bring your passport whenever you're going around Japan. Good morning guys. It's raining, but remember how I told you na may malapit na Don Quijote sa hotel namin? I just found out na nasa ilalim lang siya mismo nung hotel room namin. So while waiting for my husband to finish preparing for the day, pumunta na ako dito and akala ko mabilis lang ako makakapag-shop kasi sabi ko hindi siya mega and wala siya sa Shibuya. But surprisingly, magto 2 hours na ako dito. And ang laki pala nito. Ito na yung mga nasa cart ko.
And it's quite overwhelming kapag first time yung pumunta dito, tas hindi pa kayo nanood ng mga vlogs kung ano yung mga bestseller nila sa chocolate, sa skincare, sa souvenirs. So, ako kasi, nag-search na ako in advance. So, meron na ako mga screenshots ng mga gusto kong bilhin. I suggest you do the same, and I'm grateful kasi hindi masyadong maraming tao dito. Yung mga orders namin, guys. Ito yung bibigay namin doon para isa-serve nila sa amin. Sarap. Grabe. Sarap. For today, we're going to visit Mount Fuji and nakapackage kami, binook namin through Klook. May round trip transfers na siya and we're going to visit 2 views of Mount Fuji and we're going to have 2 hours of Gotemba outlet visit. Maraming viewing spots si Mount Fuji na makikita ninyo sa Klook. Maraming package si Klook sa Mount Fuji pero pumili lang kami ng 2 spots kasi kapag cloudy, kahit saang spot ka pumunta, hindi mo pa rin siya makikita. So para hindi naman masyadong bigo ang araw kapag hindi mo nakita si Mount Fuji, pinili namin yung package na merong longer hours sa Gotemba outlet. It's done. Guys, this is the Gotemba Premium Outlets map. Napakalaki niya and for 2 hours, hindi nyo yan lahat malilibot. So, hinanap ko na, dinilugan ko na yung mga stores lang napupuntahan namin. We are now here at Shenzhen Park. I don't know if I pronounce it correctly, but we already started the 400 steps or stairs pataas. Ito yung mid-view. Pwede na kayo dito guys kung hindi nyo na gustong akyatin or tapusin yung 400 steps. By the way, today is Saturday kaya medyo maraming tao. But it's okay kasi maganda yung weather. May araw. The skies are clear. We can see the tip of Mount Fuji. So, okay na rin. Here is the view guys with the pagoda na 400 steps pataas. We are now here sa Oishi Park. This is the second stop ng package namin. So, ito yung may view din ng Lake Kawaguchi ko. Kakain sana kami ng ice cream, pero yung lines hanggang labas. And ayaw namin ma-late sa call time sa bus kasi na-late kami kanina ng 9 minutes na pagalitan kami. Kami na lang iniintay sa bus. Mga kaibigan, pero may isa pa tayong shop na pupuntahan. Tara na. Morning from Shinjuku. It's another rainy day, pero walang makakapigil sa amin. Kasi hindi ka talaga mauubusan ng gagawin pag nandito ka sa Tokyo pa lang. Another day, another crossing. May Shinjuku crossing din, kala nyo. And nandun si Godzilla. May nakita kasi akong bag guys, pero mamaya na namin i-share kung matutuloy. Sobrang saya nitong isa. I got my first LV bag. It is done. It is out in the stores. And it's in my hands now. Grabe guys, hindi ko na-imagine sa buong buhay ko na magkakaroon ako ng LV. Yeah. Salamat sa asawa ko. Dito namin to nabili guys sa Okura. I suggest na mag-search kayo siguro 3 to 4 shops ng mga second-hand bags sa Tokyo, Shinjuku, and Shibuya para makakita rin kayo ng design na gusto nyo and price na pasok sa budget nyo. Kasi kami, nag-ikot muna kami dito sa Shinjuku, mga pang-apat ata namin to na store and ayun, dito na nag-skip yung heart ko. Dito na rin inatake yung asawa ko.
are crossing once again dito sa Shibuya Crossing na. Hindi na namin mabilang ko ilang beses kami tumawid. Ito yung mga bagay na hindi namin pinaplano pero nadi-discover namin kaya nandito pala kami sa big camera guys. BIC camera. So naghahanap kayo ng mga gadgets, accessories to your electronic gadgets, watches, luggages, random things pero more on electronic gadgets and accessories and watches sila. Affordable dito. Again, don't forget to bring your passport if you are a foreign tourist para magkaroon kayo ng less 10%. Sabi niya pa saan kanina pag-akyat namin. Okay na ako, babe. Watch na ako. Ay! Sinasabi ko na sa inyo eh. Sana, makamura pa. Sige, push lang ng push. Monday today and totoo yung sinabi nila na kahit na anong araw of the week ka pumunta is maraming tao. So we suggest na be really ready, and when I say ready, aralin nyo yung app, you book your tickets in advance, and aralin nyo kung ano yung pinagkaiba-iba ng Premier Access, 40th Anniversary, Priority Pass, Standby Pass, and Entry Request. So hindi ko yan kaya explain lahat dito kasi medyo technical siya. So you do your study before entering Disneyland or DisneySea here in Tokyo. This extension of the theme park opened last June 6 and it is called Fantasy Springs. Nandun yung Anna and Elsa Frozen Journey, Rapunzel's Lantern Festival, Peter Pan's Neverland Adventure, and yung access doon guys is restricted only doon sa may Premier Access and standby pass na kailangan nyo ma-obtain pagkapasok nyo pa lang dito sa park. Hindi nyo siya ma-obtain ng advance. So, be really ready guys. Aralin nyo yung app. You decide beforehand kung ano yung mga rides na gusto nyo so that alam nyo na agad pagdating dito kung ano yung kukuhaan nyo ng standby pass, 40th Anniversary Pass, ano yung bibilhan nyo ng Premier Access. That is a paid entry access. This is the only DisneySea in the world guys, so I suggest na you don't miss this when you visit Tokyo. We are blessed with a very good weather today. It's a very sunny day guys, and hopefully magtuloy-tuloy siya maghapon para hindi kami ma-hassle sa paglipat-lipat sa mga attractions. But yeah, this is so different from Tokyo Disneyland. Iba talaga siya, kaya hindi ako nagdala ng Mickey ears kasi wala si Mickey Mouse dito. Fantasy Springs guys. Kanina pagpasok namin, pagka-scan ng ticket, nakakuha ako ng standby pass for Peter Pan's Neverland. So 12:15 yon, malapit na mag 12:15, so papasok na kami. How was it? So far the best. So far the best. Kakailan pa lang naman. Dalawa. Hey guys, it's been 7 hours of me refreshing the DisneySea Resort app para sana maka-check, makakuha ng standby pass or yung Disney Premier Access, pero wala siya. And alas 4 na. Sayang naman yung oras namin, yung araw namin dito if mapofocus lang kami dito maghintay. So we're going out of Fantasy Springs and we're going to explore the whole DisneySea because
this is still Disney after all. So, hanap na lang kami ng mga rides na pwede naming masakyan. We'll just make the most out of our remaining time here. Everyone, today is our last full day in Tokyo. Magda 12 o'clock na and today we are going to Disneyland. Hindi kami maaga doon. It opens at 9 kasi isa lang naman yung priority namin sakyan, which is yung Enchanted Tales of the Beauty and the Beast. I believe exclusive lang siya sa Tokyo Disneyland and we already decided beforehand na we will avail of the paid pass. Yun yung parang express pass nila. The first thing you do when you enter the park is to secure all the schedules na pwede for the passes. Guys, sobrang ganda. Now we know bakit siya pinipilahan ng ganun kahaba. Good morning guys! Today is our last day here in Tokyo. Naka-check out na kami, iniwan lang namin yung luggages namin doon. By the way, we are here at Okachimachi. Magta-try lang kami if may makita kaming affordable gold sa jewelry district nila. Sa GU kami na uwi guys kasi mahal ang mga gold dito. 5 grams of bracelet, 18 karat, mga nasa 40k. So it's a no-no for us kaya nauwi kami sa GU. Hey guys, we're back in the Philippines and hindi na ako nakapag-vlog after namin sa GU kasi bumalik lang naman kami sa Gyokatsu Motomura para kumain. And we headed back to Narita Airport via Skyliner Express ulit for convenience. And yung mga details no, na-share ko naman na sa inyo previously. We're satisfied din naman sa hotel na pinagstayan namin, but do note na yung lobby nila is nasa 2nd floor. So you have to carry your luggage up until the 2nd floor lobby para mag-check-in and mag-check-out kayo. Ganun ulit, bubuhatin nyo siya pababa. Also, pati yung hand carry luggages is tinitimbang din sa check-in counter. So, make sure na yung hand carry ninyo and check-in luggage is pasok sa allowed weight na pinurchase ninyo. That's it, guys. Thank you for being with me until the end of this vlog. So, if you guys like this vlog, please to give this a thumbs up or leave a comment down below if you have any question sa lahat ng pinakita ko sa vlog. And consider subscribing for more vlogs like this coming soon. Bye!